Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkings, mga ka-toshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Pagkatapos ng ilang panahon, eto na tayo. Dalawa na lang ang natitira mga kababayan at ito na ang huling conference. No? Huling conference para dito sa Season 49 ng Philippine Basketball Association or PBA. Okay? Ito na ang finals, no? Sa pagitan championship, no? Finals sa pagitan ng San Miguel Beermen at ng TNT Tropang 5G. Alright, so hihimay na natin ito mga kababayan at saka bibigyan natin ng konting analysis based on statistics itong pagharap ng dalawang kuponan na ito. San Miguel Beermen versus TNT 5G. Okay, magbalik tanaw lang tayo mga kababayan. Okay? Fifth finals meeting since 2010. Okay? Ang lamang dyan sa pagharap nila ay ang San Miguel Beermen. 4-1. 4 ang panalo ng San Miguel, 1 lang sa TNT. At sa eliminations, okay, very close ang laro. Okay? Panalo po ang TNT over San Miguel Beermen 89-84 if I'm not mistaken with the score, final score, ano? Pero the slimmest of margins, maliit lang ang lamang, no? Very close ang game. Okay? Now, noong 2011, ay, ang tawag pa sa kanila, no? Petron Blaze Boosters ay pinigilan, sinagkaan ng Petron Blaze Boosters na ngayon ay San Miguel Beermen ang Tropang Texters, TNT Tropang Texters, na makuha yung ikatlong nilang championship sa Governor's Cup. Okay? 2011 yan. Okay? Game 7, umabot ng Game 7 yan. Okay? Ito yung mga panahon pa nito si Daniel Defonso. Mail Defonso pa sila. Pero nandiyan na yata si Junmar, ano? Rookie yata siya dyan. Hindi, 2012. Wala pa. Wala pa si Junmar yata rito. 2012 pumasok si Junmar yata. Okay. So yan, Game 7 umabot to. May import to, no? Hindi ko alam kung si Elijah Mills sa pang-import nila rito or si Oliver Grandi, no? Kung tama. Pero napanood ko to, natandaan ko to eh. Okay? Alright? Sama ng loob ng ng Tropang Texters dito. Kasi nga talaga, abot kamay na nila yung biruin mo, umabot ng Game 7, abot kamay na nila yung championship. Pinigilan pa ng Petron, no? O yan. Yan ang history, mga kabayan. So kung titingnan natin ang historia, okay, lamang ang San Miguel Beermen. Pero sa larong ito, sa panahon natin ngayon, hindi na muna iisipin yan ng San Miguel. Bagamat lamang kami, no, sa historia, baka masilat tayo. Okay? Hindi pa rin tayo papasigurado dahil ang TNT ay may capability na mag-bounce back. Kita nyo naman, 0-3 ang lamang ang kanilang ang kanilang start, nakabawi. Okay? At pinalayas pa ang second, yung twice to beat, Magnolia. Okay? Pinalayas pa ang Magnolia. Okay, so mahirap kalaban ng TNT. Okay? Pag nasusugatan bumabawi. Okay? Okay, isa-isahin natin itong mga
data at statistics na hawak-hawak natin para magkaroon tayo ng idea kung paano tatakbo ang mga teams na ito sa buong serye. Okay? Now, San Miguel Beermen is the second best offensive team, scoring 102.8 points per game. So, kung opensa ang pag-uusapan, wala na tayong tatanungin dyan. Gusto ng San Miguel is, scoring. Mataas ang score. So, pagka lumagpas ka ng 100 or 100 pataas, mas malamang panalo ang San Miguel dyan. No? Napansin naman natin doon sa serye ng Barangay Nebra. No? Sa tuwing natatalo sila, limited ang numbers or puntos, point production. Pero pagka mataas ang score, pabor yan sa San Miguel Beermen. Ano? Pangalawa rin sila sa field goal percentage shooting. 58%. Number 1 in 2-point field goals, 53.5%. It's because of Junmar Fajardo and Mo Tautua. Sa loob lagi. Kaya, pagdating naman sa rebounds, okay, 15.6 rebounds per game ang San Miguel. Okay? Specifically, pagdating sa offensive rebounds, papansinin nyo, no? Laging pagmintes, kuha ng offensive rebounds, follow up. Stick back. Okay? So, sa offensive rebounds, pangalawa sila. Okay? So, out of the 15.6, wala lang tayong figures dito, pero number 2 sila pagdating sa offensive rebounds. Okay? So, yan ang titingnan ng TNT. Okay? Lalo na ngayon, wala yata, hindi natin alam kung maglalaro si Kelly Williams, Pero nandiyan naman si BGR at saka si Poy Eram, no? Okay. Now, players to watch dito sa San Miguel Beermen. Okay. Jericho Cruz and Don Trollano, Celedonio Don Trollano, the Adamson Connection. Coach Leo Austria, Jericho Cruz, Don Trollano, mga players na dati yan sa Adamson. Okay? These two players can give you instant offense. Instant offense, mga kababayan. Okay? Bakit? Si Cruz nag-average ng almost 12 points per game. Field goal percentage ang taas, 61.2%. Okay? Okay naman si CJ Perez Okay naman si CJ Perez. Pero kung minsan suicidal lang kanyang mga atake. Kamikaze. Parang walang kumbaga spur of the moment drive in. Although pumapasok naman, pero may mga instansya na hindi masyadong precise na papasok or sure ball. Kasi nga, magpe-penetrate ka sa loob, meron kang sasalungahing mga defenders. So, hindi ka sigurado kung sure ball yun, pasok or ano. May pumapasok, pero hindi ka sigurado. Okay? Pero sila Jericho Cruz at saka si Don Trollano plays with more precise movement, with control, calculated movements, mga kababayan. Okay? As compared kay CJ Perez. Maganda yung may contrast, no? Kasi kung lahat kayo mala CJ Perez ang laro, mababasa at mababasa. Okay? At saka walang control. Okay? Mabuti may control na mga players, na mga teammates para yung plays ninyo, yung mga laro nyo, yung mga sistema ninyo kontrolado at balansyado, no? Okay? And both, no? Lalo na to si Jericho Cruz, no? Able to read the defense. So pagka nabasa niya na yung depensa, alam na niya kung anong igagalaw niya. Okay? Alam niya kung saan siya pupwesto, kung paano siya o-opensa. Okay? Now, yung dalawang players na to, nag-i-score or nag-average ng almost 12 points per game. Pareho sila. Okay? So, you can just imagine, mga babae, isang quarter na tong dalawang player na to. Okay? So, malaki ang maitutulong nito
si Jericho Cruz at saka si Don Trollano. Now, isang player na gusto ko maging consistent ay itong si Marcio Lassiter. Sa Barangay Ginebra series nila siya, isang game lang siya, isang game lang yung kanyang maganda inilaro. 16 points. Pagkatapos nun, wala na akong narinig sa kanya. Okay? So, dapat ito si Marcio Lassiter pumutok. Lalo na kapag kadagdepensa, dinoble, triniple, no? Etong si Junmar Fajardo. Okay? Sigurado yan, dodoble yan. BGR Poy Eram. Once na magdoble yan, dapat mag-click ang mga outside shooting nila Wami Chongsong at saka ni Marcio Lassiter. Ngayon hindi ko nakikitang consistent ang shooting ni Marcio Lassiter. No? Madalas mintis na nakikita ko. Okay? So, dapat maglinis ng bariles itong si ng mga baril itong si Marcio Lassiter para pumasok yung tres niya. Okay? Pagka binigay sa kanya, libre siya, tira. Magbabayad ngayon ng TNT. Bakit ko iniwanan yung bantay na yun? Bakit ko iniwanan si Marcio Lassiter? Nakakatres. Okay? Yan. So, yan ang mga dapat nilang i-polish. Yung kick-out pass. No? At kung yung pinagpasahan, makakaskor ba? Okay? Yan. Ngayon, ito naman sa TNT. Dako tayo sa TNT. Number 1 in 3 points. Ito ngayon na dapat depensahan ng San Miguel. Nakakailan sila per game? 11.3 per game. Naku, dami na to. 33 points na to. Kumbaga, lumalabas. Sa isang game, 33 points na to. Okay. So, number 2 in inside points percentage. 52.7%. Okay? So, halos pareho sila ng laruan ng San Miguel, Inside din kasi ang laro ng San Miguel, Defense, ito naman. San Miguel, offensive rebounds, malakas. Sa defensive rebounds, malakas ang TNT. Number 1 sila. Okay? With 33.5 rebounds per game. Defensive rebounds. Okay? Defensive rebounds lang yan, ha? Okay? So, number 1 sila pagdating sa defensive rebounds. Defensive rebounds. 33 medyo yata bloated yung figure, Palagay ko, total rebounds to. Wala lang tayong figure sa defensive rebounds, I stand corrected, Okay. So, number 1 sila sa defensive rebounds. Total number of rebounds per game is 33.5 ang average sila. Pero number 1 sila sa defensive rebounds. Ang defensive rebounds, nag-fuel yan ng fast break points. Pagkuha mo ng defensive rebounds, ang chance mo na makapag fast break mataas kasi tatakbo na yung mga kakampi mo dun sa front court ninyo. Okay? So, yan. So, makakapag-fast break ang TNT. Okay? Hindi katulad na San Miguel, deliberate offense. Yan. Players to watch sa TNT. Okay? BGR. Okay? Secondary defender aside from Poy Eram. Okay? Si Eram okay. Pero ang titingnan natin, kasi gagaling lang sa injury to, So, titingnan natin ang galing nitong si BGR pagdating sa finals. Haharapin mo si Junmar Fajardo 7 beses kung aabot ng Game 7. Okay? Okay, so secondary defender aside from Eram. Si Eram kasi medyo manipis Sabi nga ni Coach Yeng Giao magpalakas ka, magpalaki ka ng katawan. Tinutulak-tulak ka lang di ba? Natatandaan niyo yung scenario na yon. Eto si BGR medyo malaki-laki ang katawan. Mabigat-bigat, hefty. Okay? Wide ang katawan. Bato-bato rin. Okay? So, pwede niyang bangga-banggain. Pwede siyang tumanggap ng bangga mula kay Junmar Fajardo, Okay? So, pwedeng doble niya. Ito, watch out si Junmar Fajardo rito. Eram and
BGR ang makikipagbakbakan sa kanya sa loob, ano? Yan. Etong si BGR, ma-average ng 7.5 rebounds per game. Okay? Yan. 11 points per game. Maganda rin pala ang ini-score nito, no? Okay? Kadalasan nakakakuha siya ng puntos sa pick and roll. Okay? Kumakat siya. Tsaka trailer. Yung trailer, mga kababayan, susundan mo yung mga teammates mo sa fast break for a possible offensive rebound pag sakaling nagmintis yung tira ng mga teammates mo. May trailer, siya yun. Ano? Ayan, umaakto. Kaya dun siya nakakakuha ng mga puntos. Ano? Alright? So, yan. Okay. Isa pang gusto kong makita rito, yung bagong recruit nila. Si Jordan Heading. First time din niya yan sa finals. Ano? Okay? 14.3 points per game. Okay? Pwede nang sabihin na one of the key players dito sa TNT. Maganda ang pagkakakuha nila rito. Okay? At kawawa naman yung Converge, walang kapalit. Lumalabas, ano? Dahil di na nakakuha hindi na napapaglaro si Williams. Si Mikey Williams, ano? Okay? So, BGR and Jordan Heading ang aking aabangan dito. Ating aabangan dito, mga kababayan. Mga key players or players to watch. Okay? Of course, meron din mga bench players, ano? Ang both teams pala, speaking of the bench, ay malalim. Okay? Nakakapag-contribute. Okay? Yung mga bench points ng both teams sa nakaraang mga serye nila sa semifinals, no? Halos pareho sila eh. 43.43 ang San Miguel, ang TNT 43.33. So very close, no? So expect natin na pag humugot si Coach Chot Reyes at saka Leo Austria sa bench, magpo-produce sila. Okay? So this is going to be a war of attrition, ika nga, ano? Ubusan ng bench. Okay? Pagdating sa paguran, masusubukan ng bench ng bawat teams. Okay? So yan, ano? Okay. Isa pa pala sa TNT na gusto kong makita at maganda ang inilalaro ay ito si Glenn Cobontin. Okay? Watch out San Miguel Beermen. Ito si Glenn Cobontin. Pwedeng umatake sa inyo. Okay? 11.16 points per game. Ang rebounds, ito malakas din sa rebound, ano? 4.5 rebounds per game. Okay? Yan. So, Glenn Cobontin, Jordan Heading at saka BGR ang ating babantayan na mga manlalaro sa TNT. Of course, yung mga constants, Pogoy, kung maglalaro si Roger Pogoy, ano? Oftana, okay? You have Junmar Pajardo, CJ Perez, okay? Yung yan ang mga constants, ano? Mga given, kumbaga, no? Mga usual suspects. Okay? Yan. Ito yung mga outside of the constants na ating babantayan, mga kababayan. Now, fearless forecast, prediction ako. Maaari ako magkamali, mga kababayan, ha? Okay? So, dalawa kasi itong dalawang team na to merong agenda eh, no? Ang TNT gusto mag-Grand Slam. Ang San Miguel matagal nang hindi nagcha-champion. Tinalo pa sila ng Meralco nung last year. At ito na ang chance sila na makabalik. No, ma-preserve, mabalikan yung pagiging dominant sa Philippine Cup. Yung dynasty nila. Okay? Dynasty or dreams. No? Aspirations. Ano masusunod? Aspirations or dreams ng Grand Slam
for TNT o Dynasty para sa San Miguel Beermen. Okay? Kung ang serye ay alternate, eto mga kababayan, kung ang serye ay alternate, 1, 3, 5, tsaka 2, 4, 6, pag ganun ang pattern ng serye, okay, ibig sabihin, maganda yon, adjustments, okay, maganda nang makuha mo na yung game 1. Kung alternate, lalabas yan. Malaking bentahe mo kung makakuha mo na yung game 1. Okay? Kung makaka 1-0 ka na. Okay? Magka 1-0 ka na, baka sakali yung takbo ng serie alternate, ang huling adjustment, no? Manggagaling sa'yo. Kasi game 7 yun eh. Maabot ng game 7 ha, tapos alternate, sa'yo ang huling adjustment. Makokontrol mo yung adjustment. Okay? Kasi galing ka sa talo eh. Ang malamang na galing ka sa talo, bumawi ka, game 7. Nasa iyo yung control ng adjustment. Okay? So, okay na, bentahin na sa iyo yung makakuha ka ng, makuha mo yung first game, ano? Ayan. So, ang prediction ko, nako, maaari ako magkamali. Wag naman na magagalit, no? Maganda itong sharing to, mga kababayan. Aabot ito ng 6 or 7 games, mga kababayan. Pero magta-champion ng San Miguel Beermen dito, mga kababayan. Nakikita ko. Makakabalik sila. Okay? Sa takbo ng nilalaro nila. Magaling ang TNT. No? Resilient ang TNT, pero mas dominante ang San Miguel Beermen pagdating talaga sa Philippine Cup. Yan ang nababasa ko, nakikita ko. Bumalik na yung dating San Miguel Beermen na nakita natin. Although wala yung Death 5 dyan, pero naka-develop naman sila ng mga ibang players na papalit doon sa Death 5 na yun, mga kababayan. So, San Miguel Beermen in either 6 or 7 games. Okay? Maaari ako magkamali. Disclaimer, hula ko lang po yan. Prediction. Pag prediction, maaaring magkamali. Okay? Hanggang dito na lang po muna, mga kababayan. Abangan ninyo, July 13, game 1 po yan. Tapos dire-diretso na yan. Hanggang July 27 yata yan, ano? Alright? Alright? Hanggang dito na lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Like and follow nyo po itong, i-like nyo po itong video na to. Mag-comment po kayo. Sino ang magcha-champion dito sa series ito? Sino ang mas malakas? Yung pangarap na mag-Grand Slam o dinastiya? Okay? Lagay niyo po dyan sa ibaba ng comment section, ng video na to sa comment section. Babasahin po natin yan, mga kababayan. No? Babasahin po natin ang mga comments po ninyo. At syempre, sa mga bago pasok, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat po muli. Paalam.